way. Ano po, mga maling daan. Ayan. Yung maling daan, okay lang yung dating daan. At saka yung tamang daan. Wag lang yung maling daan. Okay? And then, itanim daw sa puso ang salita ng Panginoon. Sa puso at isip. Okay? Then, sabi po ni Rev Guillermo, manatili sa Diyos. Habang nagtatanim at nakikinig at nagbabasa ng Biblia, dapat nananatili sa Diyos para ito'y magbunga at ito'y lumago sa ating mga puso. Tama po ba? So, second Sunday, itinuro ko naman po, before we start for many things in our lives, bago tayo magtanim, bago tayo pumunta ng ospital, bago tayo magpa-check up, bago tayo makipag-usap ng tao, bago natin gawin ang maraming bagay na parang pumunta sa negosyo, marami tayong gagawin. Una po sa lahat, ang sabi ko po nung Sunday, manalangin muna. Because sabi ko po doon, right move start on our knees, on our prayer. Everything will be okay. Everything will be successful. Everything will be peaceful kapag nag-start po tayong manalangin. Sino po nakapanalangin kaninang umaga? Baka sabihin mo kaninang umaga, Lord, palihuling kahapon. Yung prayer natin, Lord, palihuling kahapon. So, right move start on our knees. So ngayon, alam na po natin ang sisimulan. So we can move kung ano po yung pinagagawa ng Diyos. Una po, ginawa na po muna nating magpapainit ng engine, and that is prayer, no? Ngayon, nauna na po si Lord sa mga moves natin. Alam na po natin na magagawa na po nating iwasan ang mali at ipurso ang tama. Sabihin mo nga sa katabi mo, iwasan ang mali, ipurso ang tama. Ulitin mo. Iwasan ang mali, ipurso ang tama. So, unahin nating ayusin po yung puso natin. Sabi ko nga po kaninang umaga, we cannot be a blessing to others kung hindi tayo ang mauuna. Sa right moves po, sa tamang galaw at tamang kilos, nais po ng Diyos na mauna po tayong may Jesus sa puso. Taas po ang kamay, may Jesus sa puso. So alam na po natin ang mga right moves. Ano po, ang mga tamang gagawin natin. So dapat maayos tayo sa loob at magiging pagpapala tayo sa iba. Alam niyo po, napakatindi na po na nangyayari sa Pilipinas, no? Ano po, sa loob ng Senado, sa loob ng Malacanang. Pero alam niyo po, sabi ko kaninang umaga, bago natin silipin ang kanilang mga pagkakamali, tayo po namang maunang nasa loob ng simbahan ang magpabago sa Diyos. Para mabawasan ang ay, tama. Di sa kanya yung mali. Sabi ko naman, tama. Tama po ba? Napakaganda po na tayo nasa loob ng simbahan. Alam po natin, hindi tayo perpekto. Kaya yung mas makakabuti para babawasan ang mga mali ng Pilipinas, tayong mismong nasa loob ng simbahan ang mag-ayos ng mali natin. Amen? Our duty is to pray for them, to stand for them, to pray for them. Ang ating trabaho ngayon, tayo muna ang baguhin ng Panginoon. Amen? So bilang mga Kristiyano, hindi lang po tayo tinawag para magsalita ng mabuti, kundi gumawa din ng tama. Ano po? So ang mundo naghahanap ng tunay na halimbawa. Kaya po ito ang tanong ko bago po ako magsimula. Kung wala pong mauuna sa paggawa ng tama, handa ka bang magsimula? Ulitin ko po. Kung wala pong mauuna sa paggawa ng tama sa labas, ito po bang mga kaharap ko, ito bang nasa online na ito, handa ka bang magsimulang gumawa ng tama? Now po, we will talk about right moves. Ikaw muna. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw muna. Ulitin mo, ikaw muna. Okay? Tayo muna. Ikaw muna. Okay? Sabi po sa Matthew 5:16, sabi po sa Pinoy version, ng Matthew 5:16, sabi doon, ganun din naman, dapat paliwanagin ninyo ang ilaw ninyo sa harap ng mga tao para makita nila ang mga mabubuting ginagawa nyo at purihin ang inyong amang nasa langit. Basahin ko po ulit, ito po ay Pinoy version, no? Ganun din naman, dapat paliwanagin ninyo ang ilaw ninyo sa harap ng mga tao. Saan daw po? Sa harap ng tao. Hindi dapat tinatago ang liwanag. Dapat daw nakikita na tao. Para makita nila ang mabuting ginawa ninyo at purihin ang inyong amang nasa langit. So the Lord bless His word. Napakaganda po ng sinabi dito sa verse na to, no? Ang sabi ni Jesus,
paliwanagin ninyo ang ilaw. Alam niyo po, hindi sinabing hintayin ng iba. Sino pong hinuutusan? Tayo. Ano po? Hindi sinabi dito sa verse na pagliwanagin yung iba at hintayin niyo muna sila. Tayo po ang pinapauna ng Panginoon because we know that we have Jesus in our hearts. Taas uli po ang may Jesus sa puso. Siya pag kumikidlat lang yata nakikilala si Jesus, sus Mariusi po. Ayan. So si Jesus is nasa puso natin, no? At alam niyo po, sa right moves, ikaw ang mauna. Kaya I tell you, pag tayo ang nauna sa tama, ikaw muna ang bibiyayaan ng kagalingan at pagbiyaya at pagpapala ng Diyos. Ay, ayaw din. Ayaw din. Ulitin ko po. Pag nauna tayo sa right moves, una din tayong bibiyayaan ng Diyos ng pagpapala at kagalingan. Pumalakpak po yung gusto nun. So that is our challenge for this morning, for this afternoon, no? Kapag tayo ang nauna sa tamang gawa, tayo ang maunang gumawa at makakita at makaranas ng biyaya at himala ng Panginoon. Sino pong gusto nun? So sabi doon sa Matthew 5:16, paliwanagin yung inyong ilaw. Ang tamang kilos po ay nagsisimula sa ating sarili. And again, everyone who merong Jesus sa puso, pwede po siyang magsimula ng tama at kumilos ng tama. Okay? Sabi po nung iba, paano kung kikilos ang tama, samantalang iba ay mas may mali? Basahin po natin yung Mateo 7 verse 3. Ano pong sabi doon? Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Gaano po kaliit ang puwing? Maliit lang ano? Ano po? Anong sabi dito sa verse? Ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong sariling mata. Aba, mas malaki pala yung sa iyo. Nabasa niyo? Ulitin ko po. Bakit mo tinitingnan ang puwing? Kumbaga ang pula ng napakaliit na tao, ng ibang tao. Samantalang yun daw, hindi mo daw pinapansin. Yung nasa mata mo, kasing laki ng. Tingnan mo yung puwing ng katabi mo. Tapos pag nakita mo yung troso mo. Di ba? Ang galing-galing daw nating tumingin na, huy, ito, si ganito. So back to you, ang laki pala nung sa iyo, troso. Nakukuha niyo yung verse? Bakit mo tinitingnan yung pula, yung puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong sariling mata. Wow. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw muna. Alam niyo mo, mas madalas gusto nating baguhin ang iba. Pero ang tunay na pagbabago ay dapat nagsisimula sa atin. Ika'y magbago na. Hindi man nakikita natin yung troso natin. Yung kanilang puwing lamang, yung atin ay troso. Okay? Kung gustong makita ang kabutihan sa pamilya mo, sa simbahan mo, sa community mo, dapat tayo po ang gumagawa ng tama. Sabi ko nga po kaninang umaga, kung gusto mong irespeto ka, mauna kang rumispeto. Kung gusto mong maranasan ng kapayapaan, ikaw muna ang magpakumbaba. Tama po. Kung gusto mong magkaroon ng pagbabago, ikaw muna ang kumilos. Mauna tayo. Amen. Kung gusto mong magpagbabago, magsimula po sa ating mga sarili. Again, God is not expecting for those people walang Jesus sa puso. But Jesus is expecting sa ating mga buhay dahil tayo'y may Jesucristo sa ating mga puso. Ulitin mo rin sa katabi mo, ikaw muna. Ulitin mo po, ikaw muna. Tatlong right moves na magsisimula sa atin. Ano po ba yung tatlong moves na magsisimula sa atin? Una, sabi dun sa verse, magliwanag tayo. Sabi sa Matthew 5:16, ganun din naman, dapat paliwanagin nyo ang ilaw ninyo sa harap ng mga tao. Ito po yung utos ng Panginoon for us to move ng gagawin natin para tayo po ay makagawa ng mabuti at tayo ang mauna because we have Jesus in our hearts. Dapat nakikita yung liwanag sa atin. Dapat yung light ay nasa ating pong mga puso. Alam niyo po ba, hindi tinatago ang liwanag ng Diyos? Hindi dapat tayo nananahimik lang. Ang pananampalataya ay dapat nakikita sa gawa. The best example ng meron pong tunay na ilaw ay walang iba kundi si Jesus.
Kaya sabi ko nga po, kapag ikaw ay may Jesus, may liwanag ka, taas uli ang kamay ng may Jesus. Oba, tanungin ko po kayo, anong itsura po ng ilaw nyo ngayon? Aandap-andak parang Christmas light? O, ano pa? Yung, ano nga, watch ba yun? Ano po ang watch ninyo? 10, 5, 2. Ano pinakababakuyatan? 3. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang 3. Amen. Ikaw ba yung emergency light? Saka lang naliwanag kapag emergency? Anong klaseng liwanag ang meron ka? Oh, spotlight. Gusto ko yan. Yung laging may spot. Di ba? Oh, anong klaseng liwanag ang meron ka? Spotlight, Christmas light, daylight, emergency light. Saka lang naliwanag kapag emergency. Pero sino po dito, araw-araw may liwanag? Wow. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang nagliliwanag? Aba. Huwag naman sabihin, may nakita ka bang liwanag? Huwag naman po itanong yon. At paiba na ho ang punta noon. Okay? Sabi sa 1:8:12, tayo niyo po sabi sa 1:8:12, because Jesus is the example of the light. Sabi po ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kaya good news, yung may Jesus dito, magliliwanag ka talaga. Walang kahirapan, walang sakit karamdaman, walang kapayap, walang doubt, walang galit ang pwedeng mamuo sa puso mo. Bakit? You have Jesus. There is a light in your heart, in your life. Amen. Talagang wala yata, talagang Diyos din eh. Ito na ho. Amen. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Okay? Kapag may ilaw, at si Jesus nasa yung may ilaw yan. There's light in your heart, yung sabi ng iba, Shekinah glory. Yung pag nakikita ka, parang ang dami niyang pera. Pag ikaw ang nakikita niya, sumasaya siya. Pag ikaw ang nakikita, parang lumalakas siya. Tingnan mo nga, tanong mo nga sa katabi, pag nakikita mo ba ako, lumalakas ka ba? Aba naman si Kuya. So, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kaya napakapalad po ng may Jesus, no? Bakit? Wow, magiging light ka ng katabi mo. Minsan may dark moment yan. Minsan may pinagdadaanan yan. Pero pag nakikita ka, because you have light. Oh my God, Pastora Rolin, pag nakikita kita, feeling ko ang yaman-yaman ko. Wow, ang sarap nun. Hello? Alam mo, Erwin, pag nakikita kita, tumatapang ako. Diba? Alam mo, Shell, pag nakikita ka, lalo akong gumaganda. Mga ganun, no? Nakukuha niyo po ako? Because there's light. Because you have Jesus in your heart. Amen. Kumbisado na kayo, tatapusin ko pa ba? Tapos na tayo. Ito po ang problema natin. Ang sumusunod sa akin. Dito tayo nagkakatalo-talo, guys. We have Jesus in our hearts. Ang problema, are you obeying God? Kaya minsan, you have Jesus, pero andun ka pa rin sa darkness. Bakit? Nalimutan mong sumunod. Ay, dito mahimik na. We have Jesus, no? But obeying Him, nalilimutan natin. Ay, kasunod yon. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Everyone declaring that I have Jesus. May Jesus ako. Pero ang tanong, sumusunod ka ga? Tanong mo nga sa katabi mo, nasunod ka ga? Diyan tayo nagkakatalo-talo, guys. Tama? Tama ba, Pepe? Alam mo ikaw ay nasa posisyon. Diba? You are in the position, but you did not obey the rule. Palagay mo. Palagay nyo. Wala din. Nakakalakad pa rin tayo sa darkness. At ito po mga kaharap ko at nasa online, alam ko po, bukod na may Jesus na, sumusunod pa. Eh talagang wala. Biglang kinakabahan ng pastor ninyo, ay, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay nilalakad sa kadilim. Napaka-importante that we have Jesus, that we need to obey God. Amen? Sumunod tayo bago ang iba. Ako muna, para
para sa tamang kilos. Magliwanag ka, hindi para mapansin ka, kundi para makita nila ang Diyos mo. Tignan niyo po ang Isaiah 60 verse 1. Sabi doon, bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag ka katulad ng araw. Taas mo ang kamay, pag sikat ng araw, ayaw nang lumabas. Oh my God, my sunblock. Ganon. Sunscreen. Ganon. Alam niyo po sabi ni Lord, bumangon ka daw. Kung ano man dinadaanan mo ngayon, magliwanag ka, bumangon ka dyan sa pinagdadaanan mo. You have every trials, any trials, bumangon ka. Lorna, bumangon ka. Ako po ay 2 araw na nag-LBM. Halata po ba? Muntik na po ako kagabing ma-confine. Halata po ba? Talaga pong grabe yung akin dinasa. Ako po ay nagpasama na kay Ate Rhea. At sabi ko, kung ano't ano man ay, may magdadala sa akin. Ay, kakatuwa ang Diyos. Mga alas 4 ng umaga, parang na po ako si Darna, nakalumod na naman ng bato. Darna! Ayan, nalakas na naman ako. Strong na naman. Bumangon ka, Jerusalem! Magliwanag ka tulad ng araw. Alam niyo ba ang araw? O kayo din na may nagigets niyo yun? Sana hindi tayo sanay ng mga lukmanin pag sumikat ang araw. Ayoko mo na lumabas. No. Kahit magutom ka, hindi ka, nako, lalo na kung santing na santing ang init. Tama. Ako lang pala yung maarte. Ay, si Kuya Lito, wag niyo nang pansinin. Talaga niya na kahit sumikat ang araw ay naandoon. Ang sabi doon, magliwanag daw tayo na tulad ng araw. Guys, ang araw, pag sumikat yan, ang santing na santing. Tama po, masakit, yung paglabas mo, ikaw ay nakasando o naka-t-shirt, huwag ka magpayong. Pag uwi mo, tingnan mo, itupi mo yung iyong braso. Ano ho? May malayo yung iyong kulay doon sa naarawan. Tama po ba? At sabi ng Panginoon, bumangon ka. Kailangan mong magliwanag. Hindi ko alam ang dinadaanan mo sa buhay, no? I don't know. Kami kanya-kanya tayong bigat sa sitwasyon. Pero ang sabi ng Lord, bumangon ka, magliwanag ka tulad ng araw sapagkat dumarating ang kaligtasan mo. Humanda ka, hindi ka ahayaan ng Diyos na andyan ka sa sitwasyong yan. Ang sabi ng Diyos, bumangon ka dyan at tulad ng araw sisikat, ililigtas ka ng Diyos. Bakit? Gusto ng Diyos maliwanagan siya at mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay mo. I tell you, yung dinadaanan mo ngayon, magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, magliwanag ka. Ulitin mo, sabihin mo sa katabi mo, magliwanag ka. Alam niyo po, we need nagliwanag kahit may madilim sa paligid. Bakit? Alam ko pong hindi madali. Alam mo yung nagkasala ka ng kadami mong ginawa. Pero nung makamali ka, ang nakikita nila yung dilim mo, hindi sa dami mong ginawa. Tama po. Pero sabi ng Diyos, you need to stand, to raise up. Kasi gusto ng Diyos, yung lahat ng nasa darkness ay gamitin ka ng Diyos at sabihin ng mga tao, ay ito, nakilala ko to. Ito, dating mahirap, ngayon sobrang yaman na. Ito, dating may sakit. Ito, pinagaling ng Diyos. Bakit? Nakita ang liwanag sa buhay mo sa magitan ng dilim mong pinagdaanan. Ang liwanag ay maaaring sagot sa kadiliman ng iba. Tama po. Ulitin ko po, ang liwanag minsan po ay isang sagot sa kadiliman ng iba. Kaya gusto ng Diyos, kung saan ka man naroon sa workplace, sa pamilya, saan ka man naroon sitwasyon, gusto ng Diyos, magliwanag ka. Be the light that points people to God. Hayaan mo yung liwanag natin ay mag-points saan? Sa tao, papunta sa Diyos. Yung liwanag natin ay alam niyo yun, pag may nakikitang maganda sa iyo, ikaw ay yung sinusundan. At gusto ng Diyos yun. Para po ang iba ay makamove, sundan po tayo. Tayo po ang mauna. Magliwanag tayo because we have Jesus in our hearts. Pwede ba nating palakpakan si Jesus? So napaka-importante po ng may Jesus sa puso. Bakit? Hindi ka mapapagod, mahirapan pagdating sa dilim. Bakit? Nagliliwanag yung buhay mo. Kaya mong bumangon, kaya mong papagtagumpayan lahat ng meron sa buhay mo. You need to stand at sabihin mo, there is light in my life, in my heart, because I have Jesus. Amen? Talaga po yung sugar ko kahapon, bumababa na. Ang aking pong BP, 100 to 60 na. Sabi ko, talaga nakakanta na ako ng spaghetti, pababa. Sabi ko, ay talagang, wala na po akong kinakain. Wala na po, dala ko po'y sumusuka uli.
Pagkasuka ko po, kakain ko, susuka ko uli. Pag hindi man ako sumuka, iba naman po yung sumusuka sa akin. Paparili naman sa baba. Sabi ko, Lord, ako po yung nagpray na po ako. Lord. Sabi ko kay Pastora Casey, I send my, my teaching tomorrow para baka magising ako ng umaga na, hindi ko masend sa iyo, magawa mo ng PowerPoint. Gabi pa lang, sinend ko na yung teaching ko. That's my faith na ako'y makakapagturo ngayong araw na to. Ay di, sabi ko, kaya lang po, medyo kailangan ko po ng wisdom. Ate, ako'y samahan mo na din eh. Talaga naman daw si ate, namamalansya pala si ate Adje. Dahil may po nag-aircon para maging masarap. Sabi niya, Reb, kaya naman ang pagbabantay ko, parang nauna pa po ako matutulog eh. Di ba? And thank you Lord, talaga pong, alam niyo po bang isang pukari lang nagpalakas sa akin, sa lakas ng Diyos at isang pukari, hindi ko po naubos. Ang akin pong sugar ay 90, pababa na po siya. Nung uminom po ako ng pukari, hindi masama po talaga sa nataas ang sugar. Kakalahati pala po na inom ko, 120 na agad yung aking sugar. Boy, ako yung agad parang ako gusto ko na lumipad agad Pero nung una po ako po ang baba, hindi po ako antok na antok ako. Dahil nga po, nagpray din ako, Lord, lahat Lord ng mga pangit sa aking katawan. Diyos ko, buti lang yung mukha ko, hindi inalis ang Panginoon. Sabi ko, Lord, lahat ng pangit sa loob ko ng katawan, alisin mo. In Jesus, nagpe-pray ako 1 linggo. Isipin mo na ako po yung nag-LBM. Nag-LBM ho ako. Marami sigurong pangit no sa katawan ko. Buti na lang, mayroon ba na bago sa mukha ko? Kasi pinatatagnan ko lahat ng pangit Ay, grabe po. Kamula kagabi, biyaya po ng Diyos. Pinalakas ng Panginoon. Amen. Sabi mo ulit sa katabi mo, magliwanag ka. Hindi po madaling magliwanag sa panahong naroon ka sa mabigat na sitwasyon. Hindi madaling magliwanag sa tuwing ang buhay mo at ang paligid mo'y inaandap-andap ka at ang sitwasyon, pinapaandap ka. Pero piliin mong maging liwanag para makita ng iba ang kaligtasang ibibigay sa iyo ng Diyos. And I tell you, kapag tumayo ka at bumangon ka, maniwala ka sa akin, you will become light to others. Amen? Be the light that points people to God. Number 2 po, anong right moves ang magsisimula sa atin? After nating manalangin at sabihin natin, Lord, let your light shine in my life. Ano mang pagsubok at dadaanan ko, ito pong pangalawa na sinabi dun sa verse, maging halimbawa tayo. Maging halimbawa ka. Sabi sa Matthew 5:16, ganun din naman dapat paliwanagin nyo ang ilaw ninyo sa harap ng mga tao para makita nila ang mabubuting ginagawa nyo. Pangalawa po, na magsisimula sa atin, na mayroong Jesus sa puso, there's light in our hearts, there is Jesus in our hearts. Sabi po dito, mauna ka, maging halimbawa para sa iba. Naniniwala po ba kayo ang mabuting halimbawa ay nakakahawa? Tama po. Nakakahawa po ang mabuting halimbawa. May mga tao pong nakikinig ng preaching, pero minsan malimit sila'y nakatingin sa buhay mo. Hello. Marami po sa taong sinesharan mo ay hindi nakatingin sa mga versikulo mo. Nakatingin sila ay sa buhay mo. Tama po. Tama po. Ang kilos po ay maaaring inspirasyon sa iba upang gumawa rin sila ng tama. Kaya napaka-importanting maging halimbawa tayo. Tanyo po tayo, kapag tayo po may mga anak na bata pa at tayo may ginagawang mali, anong sabi mo? Huwag mo itong gagayahin, ha? Kinama itong mga magulang ko, alam namang mali gagawin pa. Pero sabihin sa mga anak, huwag mong gagayahin ito'y mali. Nakuha niyo po ako. Napaka-importante po kasi ng halimbawa. Napaka-importante na nag-iiwan tayo ng halimbawa para sa iba. At uulitin ko po, Jesus Christ is the best example pagdating sa huwarang pagiging tao at pagiging Diyos. Ano po sabi sa John 13:15? Nung nagpakumbaba po si Jesus, naghugas siya ng 12 tao, yung alagad. Nung nagmahal po siya ng kaaway, naging halimbawa po siya. Tama po. Sabi ng Lord, love your enemies. At nagawa ni Jesus Christ yon. Peter, Judas, daming taong nanakit kay Jesus, pero pinatawad ng Panginoon. Siya po'y huwarang pagdating po saan? Sa mga mabuting gawa. Amen? Nagsakripisyo sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ko. Amen?
Siya po'y napakatindi ng halimbawa. At ito po ang sabi niya sa John 13:15. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Binigyan upang gawin nyo ang ginawa ko. Ulitin ko po. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin nyo ang ginawa ko. Sabihin mo nga sa katabi mo, ginagawa mo. Ulitin mo, ginagawa mo. Amen? Ang dami pong ginawa ni Jesus. Nagmahal siya ng kaaway, nagpatawad siya, nagpakumbaba siya, nagbigay siya. Ano pa po? Nanalangin siya. Ang dami pong halimbawang ginawa ni Jesus Christ. And today po, gusto sabihin ng Diyos, maging halimbawa tayo sa unang move na gagawin natin. Amen? Your life may be the only Bible some people will ever read. Yung pong buhay natin, isang ring Biblia na pwedeng basahin ng tao at doon nila makikita ang tama at mabuti sa atin. Kaya pag naging mabuti kang halimbawa, kasama ka sa librong binabasa nila dahil may Kristo dyan sa puso mo. Amen. Kaya kung sa bahay po, ikaw muna po ang rumispeto. Kaninang umaga, sabi ko po sa kanila, kapag ikaw, Kristiyano na lang, ikaw na lang nag-iisang Kristiyano, ang gawin mo kapag nagpe-pray, bago kumain, at ikaw na lang ang Kristiyano, mauna ka. Bakit? Sabihin mo sa pamilya, let's pray. Lord, bless this food. Cleanse this in Jesus' name. Baka po tayo yung nauunang, okay, kain na. Ay, wala pala. Ako lang pala yon. Hello. Hello. Simply, basic na basic ito bilang may we have Jesus in our hearts. Simulan natin sa bahay, bago kumain ng pamilya, kung ikaw ang Kristiyano, ikaw ang may Jesus, kilala mo that you have light in your heart. Bago sila magsimula mag-pray, mauna kang manalangin. Sabihin mo sa katabi mo, mauna ka. Amen. Amen. Pag-aalis ng bahay, sasakay sa sasakyan. Kung ikaw ang Kristiyano, mauna kang mag-pray. Let's pray first before we travel. Panginoon, samahan mo po ako. Alam niyo po, napaka-basic. Pag ikaw ang naging halimbawa, hahanap-hanapin ng tao yun. Tama po. Ako po, nakikita ko yung kina Daddy Arman Kibada pag Sunday. Kahit walang may birthday, no? Kakanta sila ng, ano na yun eh? Kultura na. Amen? Kultura na po. Yung tradisyon na. Pag yun ang ginawa natin sa ating family, hahanap-hanapin nila, magiging halimbawa yon. Kuhan niyo po. Sabi mo sa katabi mo, ikaw muna. Sa bahay, sa school, sa work, ikaw muna ang maging tapat. Amen? Kung ikaw ay Christian, kung ikaw ay may Jesus sa puso, kung ikaw ay nasa trabaho, ikaw ay nasa studies, sa pag-aaral, ikaw ang maunang maging tapat. Amen? Kung nasa church ka, ikaw ang naglilingkod, ikaw yung may kilalang Jesus sa puso, ikaw ang unang maglingkod bago mo dalahin ang iba. Sabi sa 1 Timothy 4:12, sabi doon, huwag mong hayaang maliitin kanila dahil bata ka pa. Ang gawin mo, maging example ka sa mga naniniwala. Saan daw po? Sa pagsasalita, sa pag-uugali, saan pa daw po? Sa pagmamahal, saan pa? Sa faith, at sa malinis na pamumuhay. Isa-isahin natin sa pagsasalita. Maging halimbawa tayo. Amen. Pag gigil na gigil ka na sa bahay, dahil ikaw ay may Jesus sa puso, ikaw bata ka, sobrang bait-bait mo. Yeah. Pero gigil na gigil na, no? Dandahanin natin. Ikalma natin yung ating puso. Be an example. Kasi si Jesus, nung si Peter ay agresibo, hindi naman siya sumigaw eh. Jesus, napakakalmang tao. Okay? What else? Sa pag-uugali. Ayan. Sa pagmamahal. Mahal natin, hindi lang yung nagmamahal sa atin. Mahal din natin yung kahit hindi tayo mahal. Kasi ganun si Jesus. Ganun siya magmahal. Mahal niya kahit hindi niya mahal. Kahit hindi siya mahal. Gayahin daw natin yung halimbawang yun sa faith. Gayahin din daw natin yung faith. Paano po yung ihalimbawa natin? Marami na buong pamilya na hindi na naniniwala. Marami ng pamilya mo o kaklase mo, natatakot na, doubtful na. Pero ikaw yung nakatayo pa rin, nagbibigay ng halimbawa. Hindi, manalangin tayo
may gagaling, may himalang gagawin ng Diyos, may pagpapalang darating. Amen. What else? Sa malinis na pamumuhay. Be an example. Ito po'y sinabi kay Timothy, huwag mong hayaang maliting kanila dahil lang sa bata ka. Gawin mo ito sa pagsalita at pag-ugali, pagmamahal sa faith at sa malinis sa pamumuhay para hindi mapintasan ang Diyos mong pinaglilingkuran. Amen. Alam niyo po ba, ang good example has more power than good advice? Halimbawa, Mama Deng, halimbawa lang ha, Mama Deng, ikay wag nang mag-inom. Tapos ako naman nakikita ni Mama Deng nagiinom. Kukuha nyo? Kukuha nyo po. Pero kung si Mama Deng nakita niya na bago ako, hindi na ako nagiinom, pinaka-powerful daw yun. Wala na talaga akong kausap din. Hindi ko naman sinabi nagiinom kayo. Ako na nga nag-sample, oh. Diga? Kung ano man yon, napakaganda po na ikaw yung nakikitaan. Bago ka mag-advise, ikay wag lamon ng lechon. Kaya nataas ang BP mo. Ganon. Pero wag ka naman. Ikaw naman yung lamon. Okay? Gets nyo? Anak, ilabas niyo yan. Ba't nasaan na? A good example has more power than a good advice. Ano po? So, ang mabubuting gawa ay nagdadala ng inspirasyon. Siya, anak, nalabas na, hindi pa nalabas. Ay. A good example has more than lumabas ka. In Jesus' name. Sige. Wala dyan? Sige. Titus chapter 2 verse 7a. Sabi doon, sa lahat ng bagay, maging mabuti kang halimbawa sa kanila sa paggawa ng mabuti. Ulitin natin, 1, 2, 3, go! Sa lahat ng bagay, maging mabuti kang halimbawa sa kanila sa paggawa ng mabuti. Tingnan niyo po, nasa Bible po talagang inuutusan tayong may Jesus sa puso, na lahat na po ng ating gagawin, maging halimbawa tayo, lalo na sa paggawa ng mabuti. Tanungin ko kayo, ito na may tanong ng bilang pastor ninyo. Sa palagay nyo gaho, ang Diyos ay nag-e-expect sa walang Jesus sa puso na gumawa ng mabuti. Nag-e-expect po ba si Jesus? Hindi. Kanino po kaya siya nag-e-expect? Kanino po kaya? Ha? Kanino? Sino po kaya yung mga believer na iyot? Taas ang kamay. May mga believer po ba din eh? Tatatlo. Hello? Ba't ko binibigyan ito ng diin, no? No one can teach you outside para sabihin sa inyo. Ikaw ang tinuturuan at sinasabihan ng Diyos na maging halimbawa sa paggawa ng mabuti. Kaya kung ikaw ay may Jesus, hindi ka nagawa ng mabuti, hindi ko alam kung paano mo nadadala si Jesus dyan sa heart mo. Which is sabi ni God, ni Jesus, gumawa ka ng mabuti. Amen. Alam niyo pa kapag gumagawa tayo ng tama, may mga taong nai-encourage na sumunod din sa mabuti. Kaya pag nakita ng maraming magiging mabuti. Tama po ba? Character, buti pa yung bata, na-amen. Na-amen ba yung bata? Character is doing the right thing even when no one is watching. Alam niyo po ba si Lucifer na wala ang karakter? Siya po ay may anointing. Pero nang hinayaan niyang kunin at lampasan ang Diyos, na wala po yung karakter niya pero naandun yung anointing. Kaya ito po ang delikado sa ating mga may Kristo sa puso. Anointing without character is Lucifer. Kasi si Lucifer may anointing, pero walang karakter. Kaya nakakatakot pag ang isang may Jesus sa puso ay hindi tama at mabuti ang ginagawa. Sabi mo ulit sa katabi mo, ikaw muna. Huwag kang mag-i-expect sa pamilya mong walang Jesus. Huwag kang mag-i-expect sa friend mo na magiging perfect at magiging mabuti siya sa'yo kung wala siyang Jesus. Mangyayari lang yun kapag pinakilala mo ang light sa heart niya.
And God is expecting light sa kanya. Pero kung wala, ikaw ang magiging way at halimbawa niya para makita niya ang liwanag at maging pagpapala din sa iba. Amen. Ulitin ko po, alam niyo po ba ang kabutihan nakakahawa? Isang pagngiti mo, ngitian mo yung katabi mo. O tanong mo, ngiting aso naman yung iba. Ay, ngitian mo. Smile. You're so beautiful. Yung namang iba yung ngiting aso eh. Yan, smile. Ganon. Isang pagngiti, isang pagtulong. Diba? Sabi ko nga po kaninang umaga, kahit po tayo may pinapatayong church building, sa dami pong nagkasakit, na nadala sa hospital, dami po nating mayroon nawala ng mahal sa buhay, kailangan nating bigyan kahit konti ng simbahan. Alam niyo po, lakas ng impact yun. Sabi ko nga po kaninang umaga, ang tinestify ko po, wag na po sa iba, wag na po sa ibang testimony. Sa amin na lang po sa Clomera, when my husband died, ang lakas po ng impact sa Clomera yon. Kaya all of them experience born again experience. Bakit? Sabi po ng mga JE1, sabi ninyo, habang kami po ay nagsosorrow noong time na yon, nagmo-morning, ano pong sabi doon? Inay, wala kayong gagawin kundi umiyak lang. May nag-aayos, may nagluluto, nandun ho kayo, nag-aabyan ng bisita, may nagdalagay ng bulaklak, may nag-aabyan ng mga tao, di ba Ate Rhea? Wala po kaming ginawa. At alam, lakas po ng impact ng tulong na yun sa family po namin. Halos lahat ng iba ay nakaranas po ng born again experience. Bakit? Doon sa tulong naging malaking halimbawa. Ito ang tunay na pamilya. Hello? Yung halimbawa, hindi mo pwedeng iwala yan. Yan ay hanggang sa pagtanda nila, hanggang sa saan man sila magpunta. Kahit unbeliever ay talagang sila po ay sobrang nakakaramdam ng totoo yan, may mga Diyos talaga yan dahil ganito sila magmahal. Yung halimbawa, isang pagngiti, isang pagtulong, isang pagpapatawad. Alam niyo po, maaaring maliit sa iyo ito, pero magiging inspirasyon ito sa iba. Amen. Kaya huwag mong kakalimutan ngumiti kapag may kasalubong ka. Hindi pag may kasalubong ka, sabi ng kilay mo, hindi ako marunong eh. Hindi ako marunong. Ako'y nagayanan, hindi ko alam kung kailan yun. Basta nagayanan, tapos natingnan pa ako, tapos biglang tumaas ang kilay. Kahit wala siya sinasabi, ako nasasaktan. Tapos tinignan pa ako. Tapos tumaas yung kilay. Hala, wala naman siya sinasabi. Ako nasasaktan ako. Para pag siya may sinasabi. Hello? Pag tayo mga Kristiyano, inay, baka naman laging ngiti-ngiti, baka naman sabihin parang luka-luka na. Ay, wag ka na magigiti pag wala namang kasalubong. Kumbaga. Ay, di, pag may kasalubong ngiti. Ako po'y lagi minangiti sa akin, hindi ko naman kilala. Ay, baka naman ako'y nakikita kung saan. Ako'y ngiting-ngiti, baka nakinig ng ating preaching ng funeral service, di ba? Hindi natin alam eh. Okay, hello po. Hello po. Kamusta po? Kailan po kayo dumating? Pero hindi ko alam kung dumating po sa... Hindi ko alam. Ay, basta, ano na lang ako? Hello? May kausap po ako. Amen. May mawawala ba kapag umiti? Wala. Umiti na lamang kaysa sisimangot. Diba? Ngiti. Napaka-simple po. Magiging magandang halimbawa tayo. Tama po ba? Talagang wala talaga masyado po mamahal ang pagngiti nyo. Napaka-simple po nito pero magiging inspirasyon sa iba. Amen. People may forget your words, but they will remember your action. Maaari pong kalimutan ng tao ang mga sinasabi mo. Pero yung ginawa mo, hindi nila malilimutan yun. Nawala na si Pastor Harold, naaalala pa ng tao ang ginawa niya. Bakit? Yung ginawa ay napaka-importante. Amen. So maging halimbawa tayo doon. Maging halimbawa ka dahil may taong nakatingin sa'yo. Lalo na kapag alam na may Jesus ka sa heart, ikaw ay may Kristo sa puso, they are expecting na ikaw ay mabait. Ano pong sasabihin? Oh, ikaw ba'y born again? Lalo na kapag born again ako. Pag born again, napaka big word. Tama ho? Ako lang lagi may tama eh. Amen. Pero pag iba naman, okay lamang. Pero pag si Pastor Natong nakita nyo nagiinom, ministeryo. Diba?
Big word. Amen. Bakit? We are the best example as a Christian. Hindi ba kayo proud doon? Amen. Proud ako doon. Na kapag nakakita, ay, Christian yan ako. Ganito yan, ay, ako po'y proud doon. Medyo pressure, ma-pressure, mabayad presyo. Pero proud ako doon. Bakit? Tayo lang yung nakikitaan na dapat hindi ka gumagawa niyan dahil ikaw ay born again. Di ba? Ikaw ay born again. Muntik na maging barn again. Di ba? Pero blessed ako doon. Bakit? Bagong silang bagong buhay, bagong pagkatao. Amen. Ang buhay mong tama, maniwala ho kayo, magiging mensahe sa iba. Sometimes, hindi mo kailangan mag-preach Sometimes, hindi mo kailangan sabihin, huy, sama ka sa akin sa church, simba ka. Alam mo, pag nakita nila yung buhay mo, yan ay sasama sa'yo. Bakit? Sama nga ako, dati sa mga ugali mo ngayon, mabait ka na. Saan ka ba nagcha-church? Masarap noon, Dati, inaaamoy ko lang yung bulalo. Ngayon, binibigyan mo na ako. Mabait siguro yung church mo. Sama ko lang doon. Yeah. Na-identify na nila yung buhay mo because you're the best example ng merong Jesus. Amen? Sampulan ho ninyo. Bigyan nyo yung mga kapitbahay ninyo. Sa tagal-tagal nyo na born again, hindi pa nyo naman nabibigyan. Diba? Erwings, pagbayaran mo naman kasi negosyo. Okay. Pangatlo po, what else the right moves na mauna po magsisimula sa atin? Una po, mangliwanag ka. Any situation, you need to stand to raise up kasi alam ko pong may gagawin ng Diyos. Pangalawa, maging halimbawa ka. Bagamat mahirap, may pressure, pero alam mo, makaka-proud yun na kapag gumawa ka ng buti, magiging halimbawa ka sa iba. Pangatlo, ang Diyos ang itaas mo. Matthew 5:16, sabi doon, gayon din naman, dapat paliwanagin yung ilaw nyo sa harap ng mga tao para makita nilang mabubuti ang ginagawa nyo. Last, at purihin ang inyong amang na nasa langit. Pangatlo po, na right move, mauna tayo. Hayaan natin yung lahat ng ginagawa nating halimbawa at liwanag sa atin ay ang maitaas po ay ang pangalan ng Panginoon. Hayaan natin ang Diyos ang bida sa lahat po ng ating ginagawa. Alam niyo po, nonsense, and that you will become an example and you have the light, pero ang lahat ng glory at papuri ay para sa iyo. Hoy, ang bait mo naman. Siyempre! Dapat, amen, for God's glory. Huwag ka naman gaganong amen, baka naman sabi, nasa church naman to. Ganun na lang, yes, Lord. Amen. Biyaya. Amen. Medyo konting humble. Ang ganda mo naman. Oo naman. Biyaya, ganon. Ang lahat ng tamang kilos ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya naman tayo nagiging example at nagiging light Hindi para tayo ang makilala God wants us na yung ating pong ginagawa ay ang makilala. Yung Diyos nating nasa puso. Tama po ba, Jairus? Kilala kita. Hindi na kita malilimutan. Ngingitian na lagi kita. Taga rito ka lang ba? Sige, ngitian mo ako, pag nakikita mo ako. At kung magkasakay tayo sa tricycle, ilibre mo ako. Okay. So, ang tunay na dahilan ng mabuting gawa ay hindi para mapansin tayo, kundi para mapapurihan ang Diyos. Amen? 1 Corinthians 10:31, sabi doon, kaya kung kumain man kayo't uminom o ano man ang gawin nyo ang lahat ito para sa kalwalhatian ng Diyos. Alam niyo po, tingin ho kayo sa akin. Minsan ho, kayo ho ay tinitingnan ng mga naroong crew sa Jollibee at sa McDo. Maniwala ho kayo. Dahil nung nagkanegosyo ako sa 3 meal, ako po ay nag-observe. Kapag may kumakain J1 do, tinitingnan ko kung nagpe-pray. Pag ito ay nag-pray, ay born again ito. Tamaan ay huwag magagalit. Tama. Napaka-basic. Tama. Kasi one time, ako po yung mataas ang medyo discernment Nung nasa Jollibee po ako, may kilala niya ako pero hindi ko siya kilala. Ay, ako gutom na gutom nun. Pero hindi po ako nakalimad mag-pray. Tinitigan niya ako, tinignan niya ako, pagbabahan nung tray, pagkuha ko dahil ang tagal Siyempre, pag ikaw ay gutom na, minsan nagiging halimaw ka rin. Yung tagal ng serve, di ba?
Ay, pero ako naman po kaya pa, nanginginig laang. Kita ko kung ako may magre-react, ganito, ganito, matagal-tagal po. Nauna pa nga yung iba. Sabi ko, mas maganda naman ako doon sa nauna eh. Nauna pa po, ay ako gutom na. Pero, syempre, salamat po. Ay, thank you. Ganyan. Talagang tinitigan niya ako. Siguro kilala niya akong pastor o nakita niya ako sa funeral service na nagturo ako. Basta nadidiscern ko na siya, kilala niya ako. Pero hindi ko siya kilala. Abo, si ate, kailangan mo mapagtagumpayan yun. Pagkakuha ko, thank you po, ganyan. Ay, ina naman ako, mama, yun po ang gravy, ganyan. Ay, thank you, ganyan. Kung hindi na ako nag-gravy sa gutom ko. Nag-pray na ko, Lord, salamat sa pagkain. Magpalaan niyo po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po ba, lumapit po yun sa akin. Ay, ikaw nga po yun. Sabi sa akin, ikaw nga po yung nagturo sa funeral. Ikaw po si pastor. Panginoon, kung ako'y nagtaray, Diyos ko, ang pastor. Ang pastor na gutom lang. Nalimutan na ang ministeryo. Hello. Kaya mga anak, kayo maging mabait sa mga crew. Pag sumimba dito, tapos sabi niya, tagal naman ang serbisyo niyo! Biglang sumimba dito, ikaw ang nagpapakanta. Ikaw ang nagsosong lead, ikaw ang nagigitara, ikaw ang nag-open ng prayer. Ay, awang ko sa iyo. Lulubog ka. Sinasabi ko sa iyo. Amen. Yun na may mga sample ko lang. Pero nangyayari po yun. Tama. I remember Ate Sheila, nagpunta ng SSS. Talaga yung may lahi din yung si Ate Sheila. Ate Sheila, kung nariyan ka man, shout out sa iyo. Aba? Ay, sabi niya, malaki ang tiyan ko, inay, kaya malalaman niya ang buntis ako. Pero totoo, hindi. Ano talaga to si Ate Sheila? Kanya pong ginamit yung kanyang tiyan nang siya'y ma-priority lane. Sabi ko, kahit pa ako hindi mauna, hindi ako papayag na ako'y buntis. Talaga din si Ate Sheila, ako'y natatawa. Para lang ma-priority. Minsan ganito rin ang ginagawa natin. Huwag sana kayo ganoon ha. Tayo ay may Kristo. Lula, sumama ka nang mauna tayo. Awang-awa na tayo doon sa lola natin. Bakit ba, Apo? Kasi lola, pagkasama kita, mauna ako sa pila. Diyos ko, maawa naman ho kayo. Priority. Wala naman pong magagawa, kundi uunahin ng mga matatanda. Pero ang totoo ay kagagawa ng mga apo. Amen. Simulan natin sa atin. It's so basic, no? Pero I know, pag ito'y natutunan at nauna sa atin, naniniwala po ako, mababawasan ang kasamaan sa lipunan. Amen. Amen. Tingin tayo sa Senado, sa Malacanang. Tayo naman, dami pa rin nating baguhin. Tama. Sumauna tayong nasa simbahan. Yung nasa online din. Ano? Amen. Mag-comment ko kahit babasahin ko mamaya. Amen. Ako muna sa paggalang. Ako muna sa katapatan. Ako muna sa kabutihan. Ako muna sa tamang kilos. Amen. Ikalma-kalma ang mga kilay, guys. Medyo ngiti. Amen. Ako'y napapagkamalang lahat ay kilala ko. Kaysa naman ako'y magisumimangot. Isa may bigla sumimba. Yan pala, ang pastor ninyo ka. Sama-sama ugali. Di ba lang ako pinapansin. Kaya ako'y, hello po. Ayaw po. Opo. Ganun lang. Kaysa naman yung mag-iiwan ka ng marka sa kanila. Amen. Okay lang ho kayo. Gusto nyo pala lahat puro joke? Ay, nakakapagod din kayo. Sabi po ni David sa Psalms 115 verse 1, siya ay may pinagdaan ng matinding sitwasyon, pero doon sinabi niya, O Lord, ikaw lang ang dapat itaas. Ikaw lang, hindi kami. Galing ni David, no? Bagamat napagtagumpayan niya lahat, itong sinabi niya, Lord, dapat ang itaas ay ikaw, hindi kami. Kasi tapat ka at ang pag-ibig mo hindi kumukupas. Amen. So ang buhay na may Diyos, siya lang po ang laging nasa taas. Si Jesus lang, ang Diyos lang ang laging nasa taas. Kaya kung sabihin mabait ka, magaling kang tumulong, mabuti ka, mabait ka, generous ka, madamayin ka, mapagpatawad ka, for God's
glory. May nabanggit po ako dito. The purpose of a Christian life is not self-glory, but God's glory. Ulitin natin. The purpose of a Christian life is not self-glory, but God's glory. Tatlo pong move na tayong mauna. Una, because we have Jesus in our life, we have light, magliwanag ka. Pangalawa, maging halimbawa ka. Pangatlo, ang Diyos ang itaas sa lahat ng gagawin mo. This is my challenge. Lapit po tayo sa Diyos. Bakit po? Hindi ko naman kayang baguhin. Amen. Kahit naman siguro ka ng 100 times ako mga joke and preaching, until you did not decide na baguhin at magpabago sa Diyos at lumapit sa Diyos, wala naman talagang mababago sa atin. You have a lot of preaching na narinig na. Pero ang una mong gagawin for you to be an example at makaranas ng liwanag galing kay Lord, lapit tayo sa Diyos na maging dahilan ka ng paglapit ng Diyos sa iba. Baka po tayo lang ang hinihintay para lumapit ang iba sa Diyos. Baka yung family mo, yun na lang ang hinihintay ikaw para makita na tayo maging halimbawa at liwanag. Kung aandap-andap ang liwanag at parang emergency light lang ang liwanag mo ngayon, lapit tayo sa Diyos. If we want to be a blessing to others at makagawa tayo ng mabuti, lalabas at lalabas po ang ugali natin hanggat hindi tayo lalapit sa Diyos. Pero kung gusto mong makagawa ng mabuti, lapit tayo sa Diyos. At kapag nagawa natin yon, pwede lumapit ang iba dahil nakikita si Kristo sa atin. Amen. Amen po ba? Hindi po natin kayang magbago. Hindi natin kayang ayusin ang sarili natin. Hindi naman natin kayang rin pagalingin kung anong may sakit meron tayo. Hindi natin kayang alisin ang worry natin sa isip natin. Hindi natin kayang alisin ang tingin ng iba sa atin. Pero kung lalapit ka sa Diyos ngayon, at aaminin mo kay Lord, Lord, nagkasala ako. Alam niyo po, nung ako po yung nag-LBM mula kagabi, sabi ko, Lord, humingi na po ako talaga ng tawad sa kabusuhan ko ng aking pangangatawan. I'm so sorry. Yes, English. Sorry po, Lord. Kasi nga, nakakapahinga lang po ang pastor nyo kapag nagkakasakit. And we need to take a rest talaga. Wala na pong way para kailangan mo lang magkasakit bago ka magpahinga. And naghingi ako ng tawad sa Panginoon. Hindi ko na nga narinig na may dumadating na dito kagahapon habang nagpa-practice ang music. I cry to the Lord and I pray to God, Lord, sorry. Sobrang nahingi po ako ng tawad. Iisa lang po ang katawan ko. Iisa lang ang Lord ng maganda dito sa Lukban. Kailangan ko na rin magpahinga. And I cry to the Lord. Sabi ko, Lord, pabawiin mo ako. Pagalingin mo ako. Ayoko ma-confine kasi ready na po ang preaching ko tomorrow. Binigay ko na nga po kay Casey hapon pa lang. Kasi that's my faith. Gagaling ako ngayong araw na to. Kanina po naka-Gatorade pa ako ng morning. Kasi medyo nangangalos pa po ako. But from morning after now, normal na ho ang poops ko. Talagang ano. And I'm so thankful. Bakit? Sometimes may kailangan lang tayong aminin kay Lord. Sometimes may kailangan tayong sabihin at aminin kay Lord para tayo ayusin at maging blessing sa iba. Alam mo, sometimes kapag meron tayong kino-confess kay Lord, baka yun lang ang way for us to experience healing, experience peace, experience anything sa puso natin. Baka yun din ang way para magbabago ang iba. Tama po ba? Hindi natin alam. Pero ito'y paglapit mo kay Lord, ipapaunawa yun sa iyo. Kasi gusto niya maging dahilan ka rin sa paglapit ng tao sa Diyos. Kung ikaw man ay nasa pagsubok, pag lumapit ka kay Lord, malalaman ng ibang na pagtagumpayan mo dahil ni Jesus. Because you have the light in your heart. I want you to close your eyes. The song is so much powerful song. Nagsasabi sa awit na to, yung lalapit ka ba, para bang yung talagang walang-wala ka eh. Yung alam mong punong-puno ka ng flaws sa buhay. Yung hindi mo naman talaga alam na yung mga little things, small things na alam mong mali. Alam mo, nung inamin mo yan kay Lord, pinatawad ka ng Diyos. Magsisimula ka uli ng bago,
sasamahan ka ng Diyos. Habang nakapikit ka, yung lapit na gagawin mo ngayon is i-empty mo yung sarili mo. Kung may kailangan kang itingi ng tawad, you can go. You can ask the Lord. Pwede mong sabihin sa Panginoon. Tama yung sabi ni Lord sa 1 John 1:9. Kapag ipinagtapat mo ng labi mo ang iyong mga pagkakamali at kasalanan, siya ay magiging faithful and just para patawarin ka. At pag nauna ka, may maaayos, may mababago, may papayapa, may masusupply, may gagaling, may mababago, at magiging pagpapala ka pa sa iba. I don't know. But habang nakapikit ka, tingnan nung mabuti. Ano yung i-confess mo kay Lord? Ano yung gusto mong sabihin kay Lord? Ano yung dapat na ilapit mo kay Lord? Hindi, kaya, pwede mo sabihin, Lord, hindi ko po talaga kaya eh. Pero kaya po ako lumalapit ngayon, gusto ko pong tulungan mo ako. Turuan mo ako. Dahil hindi ko kaya kung wala ka. Hindi ko maayos ito kung wala ka. Hindi ako lalakas kung wala ka. The light will come into your heart, into your life. The Shekinah glory will be upon you. The name of Jesus will reign, will glorify kapag ikaw ang mauuna na lumapit sa Diyos at aminin at magpabago at magpaayos sa Diyos. Hindi ka po mababantayan ng sino mang tao, kahit pastor mo. But isa lang po ang alam ko, every time that mayroong ganitong pagkakataon para makalapit sa Diyos, i-grab mo yung opportunity at aminin ng buo, ng totoo sa Diyos. Dahil maniwala ka sa akin, hinihintay ng Diyos na mag-spark ang light, mag-explode ang light dyan sa heart mo. Makita ng iba ang Kristo dyan sa puso mo. The way you act, the way you speak, the way you live. Gustong makita ng Diyos yon at makita ng iba. And if you are ready, I want you to stand up. I want you to lift up your hands. Sabay-sabay tayong umawit kay Lord. Sing the song with all of your heart. I don't know your situation. Hindi ko alam yung sitwasyon mo. Ano yung dinadaanan mo? Ano yung gusto makita at lumiwanag sa buhay mo ngayong nasa kamabigat na sitwasyon, nasa pangit na dinadaanan. Pero lapit kay Lord. He is ready to give you light. I want you to be ready. All you have to do is to be honest. Maging totoo ka sa paglapit mo sa Diyos. Tutulungan ka, tuturuan ka ng Diyos. Tulungan ako. Hindi mo kaya yan, pero sasamahan ka ng Diyos. Kanya-kanya tayong lapit kay Lord. Ako'y lumalapit. I don't know your flaws. Hindi ko alam yung dapat mong sabihin kay Lord, but iparinig mo kay Lord. Iparinig mo sa Kanya. Lahat na nasa online, sabayan niyo po kami.
lumapit kay Lord. Lumapit ka sa Diyos. Ang kailangan ko. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan ako. Baguhin mo kami, O Diyos. Baguhin, lubos, turuan ako. Come on, lapit kay Jesus na siya magbibigay ng liwanag sa iyo. Malapit at sumasamo. Palalakasin ka ng Panginoon. Malakasin Sa mga pagsubok na hindi mo kaya, tuturuan ka ng Diyos. Sasamahan ka upang maging halimbawa ka sa napakaraming tao. Kahabagan ako ang buhay ko sa iyo maglilingkod sa Lapit kay Lord, anumang sitwasyon na meron ka. malapit at sumasamo. Hindi mo kaya yon, pero pag sinamahan ka ng Diyos, palalakasin ka niya, tutulungan ka niya, tuturuan ka niya. Di ko kaya kung wala kang Kristo. Kahabagan ako ang buhay. Ibigay mo yung buong buhay mo sa Diyos. Hayaan mong pakialam niya ang buhay mo. Kabuuan ng buhay mo'y tuturuan at babaguhin at palalakasin ng Diyos dahil gusto niyang maging halimbawa ka at liwanag sa iba. At sumasamo. Oh God. Malagasin ako pagkat di ko kaya kung wala kang Kristo. Kahabagan ako. The Lord is here. He's touching your heart. He's touching your mind. He's touching of your whole being. So that the light will come into your heart. At Lapit, lapit. Aminin mo sa Diyos na hindi mo kaya. palakasin ako pagkat di ko kaya kung wala kang Kristo. Touch your servant, God. Touch the heart of your people. Holy Spirit, I allow you. Touch your people. Sa iyo maglilingkod sa iyo. Mauna kang lumapit kay Jesus. Malapit at sumasamo. Palakasin Touch your people, Lord, from head to toe. Touch your people. Kahit na nasa online, Lord, touch your people. Let your miracle, let your touch, let your power, let your light shine. Let your light shine, Holy Spirit. pagkat buhay ko sa iyo maglilingkod. Abang buong puso, yung pinakamataas na kamay, yung inaamin mo na wala kang magagawa kung hindi ka sasamahan ng Diyos. At sumasamo Yung mataas na kamay na umaamin ka, Lord, hindi ko kaya kung hindi mo ako sasamahan. pagkat di ko kaya kung wala kang Kristo. Kahabagan ako ang buhay ko sa iyo maglilingkod sa iyo. Yung pinakamataas na kamay sa Panginoon, sabi mo, Lord, yung lapit na lapit kay Jesus. Touch your people, God. Comfort every one of us.
Let your light shine, God. Kaya kung wala ka, Kristo, kahabagan ako ang buhay ko I saw light right now. sa'yo. I want you to see that light. Habang nakapikit ka, parang may liwanag kang nakikita. I want you to see it. At sumasamo You will be the light of this world. kasi You will be an example. And you will give glory to God. kaya kung Maniwala ka sa akin yung dinadaanan mong yan ngayon. It will give glory to God. You will become an example and you will become a light to your family, to your loved ones, to your friends. maglilingkod sa'yo. Sa kabuuan at huling pagkakataon, sabi, Kuy, Lord, ito po kami. Umaamin sa lahat ng pagkukulang. Umaamin sa lahat ng pagkakamali na paulit-ulit namin ginagawa. Lumalapit po kami, hindi namin kayang baguhin ang buhay namin. Pero hayaan mong mauna kaming baguhin mo. At sa paglapit namin ito, O Diyos, patuloy na ang pagpapatawad, paglilinis at pag-aayos. Kapayapaan, kagalingan, kalakasan ay aming matanggap. Dalang buhay namin ay sa'yo na lang. Sa'yo lang, Panginoon. In 1 minute po, the Lord says in His Word, when you confess any wrong moves, wrongdoing, He is faithful and just. Napatawarin ka at linisin ka at magsisimula ka ulit ng bago. Ibukas mo yung labi mo. Sabay-sabay tayo. Aminin mo sa Diyos at humingi ka ng tawad. Sa anumang dapat mong ihingi ng tawad. At sa huling sasabihin mo, Lord, magsisimula uli ako ng bago. Kasama ka at magiging halimbawa at liwanag para sa iba. I will give you a 1 minute. Sabay-sabay tayo. Your minute start now. Lord, ito na po kami. Standing and declaring, God, starting today, kami ang mauuna. Ako, bawat isa sa amin, ang mauunang gumawa ng mabuti at tama, hindi lang sa paningin ng tao, kundi ito'y makapagbigay ng kalwalatian sa iyong pangalan. Give us strength, give us courage, give us boldness para magawa yun. At palakasin mo kami, payapain mo kami, pagalingin mo kami upang makita ng marami ang liwanag at maging halimbawa kami ng tunay na nanampalataya sa iyo. Salamat po, O Diyos. Hayaan mong patuloy na makita ito sa amin, makita ang pananampalatayang ibinigay mo para sa amin ngayon pong hapong ito, O Diyos. Lahat ng nasa online, lahat po ng narito, Panginoon, I declare, God, that your amazing touch, the transformation, amazing miracles, ay patuloy po naming mararanasan araw-araw, Panginoon. Dahil ikaw na light ay nasa aming mga buhay. We thank you so much, Lord, and we give all the glory, all the praises unto you, God. At lahat po ng excited na maranasan ng liwanag ng Diyos ay magsabi na, Amen!